pagsasama sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating unang araw ng ating simbang gabi para sa taon na ito. Ang mga simbang gabi ay mga misang debosyon, parangal sa ating mahal na ina, paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoon. Naway maging tapat tayo sa mga pagsisimbang ito sa ating dalangin para isilang ang ating Panginoon sa ating isip, sa ating puso, at maging kamukha natin si Jesus sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha sa iba at sa ating paglapit sa Diyos Ama. Ano ba ang gusto mong ipagdasal sa simbang gabing ito? Ano ba ang gusto mong makuha? Ano ba ang gusto mong ipagkaloob ng Diyos sa iyo? Sa siyam na araw, ito ang ating buksan at sabihin sa Diyos. At kung tayo ay maniniwala at magtitiwala, ipagkakaloob niya sa atin ito at tatanggapin natin ito sa Diyos. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo ay nagduda sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Aminin natin ang ating pagkukulang, ang ating mga kasalanan, para tayo maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa iyong salita ay binalita ng anghel, ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hesayas. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang iyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tunturi ito. Ginaganap niya ang marapat, gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos, na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, ang aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang iyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Pinangako ko pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain,
pinagpala kami ng poon. Diyos namin, ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang nagningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinapagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At muli po, welcome sa unang araw ng ating simbang gabi. 10 araw ito na sunod-sunod bilang paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon o ang tinatawag nating Kapaskuhan. Konting paalaala lang po na ang simbang gabi ay hindi po mandatory, hindi po obligatory. Hindi po kayo nagkakasala kung hindi kayo makakasimba ng simbang gabi. Ang obligatory, ang mandatory, ang dapat nating sinisimbahan ay yung bawat linggo. Dahil tandaan niyo po, ang araw ng linggo ay isang maliit na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero bakit ba meron tayong simbang gabi? Ang ating pong simbang gabi ay tinatawag nating devotional masses. Mula po doon sa salita, debosyon, nanggagaling po sa taos, lubos, at ubos nating pagmamahal. Nanggagaling po ang ating kagustuhan sa malaya nating pagpili, pumunta, magsimba dito sa mga araw na ito bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang ating dalangin at dasal, sana pagkatapos po ng 9 na araw na ito ay merong magbago sa atin. Ang dasal at dalangin natin pagkatapos ng 9 na araw na ito ay mas lumalim pa ang ating pananampalataya. Sana pagkatapos po ng 9 na araw na ito, mas lumawak pa ang ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya at tungkol kung sino ba ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang tanong po, bakit 9 na gabi? Bakit po 9 na madaling araw? Bakit po hindi 7 para lucky number 7? Bakit hindi po 3 para I love you? Bakit po hindi na lang 1 para mabilis? Bakit po 9? Ano bang ibig sabihin ng 9 na gabing paghahanda sa muling pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo? Tandaan niyo po, ang isang bata, bago po siya ipanganak o isilang ng kanyang ina, 10 buwan ang kailangan bilang paghahanda, bilang pagporma dito po
sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Nangangailangan po tayo ng 9 na buwan. Pag lumabas po yung bata na hindi 9 ang buwan, ano pong ibig sabihin? May problema. At siguradong merong kulang dito po sa bata. Bakit po 9 na araw na paghahanda para maging buo, ganap at kumpleto sana ang ating pagkatao, nakahanda tayo para lumapit, makita, makasama at matanggap natin ang ating Panginoong Jesus. These 9 days are 9 formative days so that we can be ready to accept Jesus once again in our minds, in our hearts, in our souls. Ano pong magandang pag-usapan dito sa 9 na araw paghahanda para sa Kapaskuhan? Ako po ay nagmumuni-muni at napakaganda po ang pinaisip ng Panginoon sa akin habang ako'y nagdarasal. Isa pong magandang pag-usapan at pagmunihan ay tungkol sa pagdarasal. At ang pamagat po araw-araw ng ating mga homilya, ng ating mga reflection ay answered prayers. Paano ba sasagutin ng Diyos ang ating dasal? Dahil hindi po ba yan naman talaga ang panahon ng Kapaskuhan? Sa panahon ng Pasko, nakakaranas tayo ng mga dasal at panalangin sinasagot ng Diyos. Christmas time is a time where prayers are answered. God hears our prayers and God wants to answer our prayers. Ang tanong, anong gagawin natin para nga ang ating mga dasal at dalangin ay masagot ng Diyos? Tingnan po natin bawat araw ang mga pagbasa at ano kaya ang tinuturo nila sa atin na dapat nating gawin, dapat nating sundan para ang ating mga pagdarasal ay maging epektibo at matanggap natin ang ating mga hinihiling sa Diyos. Ang tanong po, ano ba ang inyong mga dasal at panalangin? Sigurado marami, hindi po ba? Meron kayong mga wish list. Una na dyan, yung makabayad tayo ng ating mga utang. Pangalawa, yung magkaayos na tayo sa pamilya, kayong mag-asawa, yung mga hindi nag-uusap, magkibuan muli. Sigurado yung mga may sakit nananalangin na gumaling muli. Yung mga nasa abroad, nagdarasal na makauwi dito. Yung mga walang trabaho, nagdarasal na magkatrabaho na o swertihin na makapunta sa ibang bansa. Marami po tayong mga hinihiling at gustong matanggap. Pero ang tanong, paano ba sasagutin ng Diyos ang mga ito? Ngayon pong unang araw, ito ang punto sa atin. For us to receive what we pray for, we must believe. Yun po yung simpleng paalaala sa atin. You must believe in order to receive. Amen? You must believe in order to receive. Hindi ka makakatanggap kung hindi ka maniniwala. Isang hadlang bakit hindi tayo nakakatanggap ng biyaya sa Diyos. Dahil tayo'y nagdududa. Kamukha po dito sa ating nabasang ebanghelyo. Nagpadala ang mga Hudyo na mga kinatawan nila kay Jesus. Nagpasugo sila kay Juan. Nagpadala ng mga tao, tinitignan kung totoo ba na si Jesus ang Mesiya. Nagtatanong sila kung siya ba talaga ang tagapagligtas. Tingnan niyo po, meron ng pinapakitang milagro ang ating Panginoon. Nagpapakita na siya sa kanyang pangangaral. Napakaraming ginagawa na pagtulong ng ating Panginoon. Pero hindi pa yon sapat sa kanila. Bakit? Dahil nagdududa sila. Kaya nga, bakit hindi makagawa din ng milagro ang Diyos dito po sa mga Hudyo, sa mga Pariseo? Dahil po sa kanilang pagdududa. Their doubt hinders them from receiving blessings and miracles from God. At baka ganyan din po sa atin. Dasal na po tayo ng dasal, pero pagkatapos nating dasal, meron pa rin pagdududa sa ating puso. Alisin niyo po yung pagdududa niyo at makakatanggap kayo pagbabasbas at pagpapala sa Diyos. Ang inyong pagdududa ang nagsasara sa paparating na grasya galing sa Diyos.
Alam niyo po, pero mga dumarating dito nagpapa-pray over. Iba-iba po. Nung po minsan, meron pong isang babae. Sabi, Father, pagdasal niyo po ako. May bukol po ako dito sa dibdib. Nabigla po ako, bigla-bigla ba naman kinuha yung kamay ko. Dinikot doon sa dibdib niya. No? Pero hinayaan ko po. Bakit? Kasi yung kanyang paniniwala. Kasi po doon sa kanyang paniniwala, nagagaling siya kung ipagdadasal ko siya. At alam niyo po yung good news, yung balita, lumiit po yung bukol. Meron din po na mag-asawa. Dumating po dito. Nagpapadasal, nagpapanalangin. Matagal na po silang hindi magkaanak. Pinag-pray over ko po sila. At tinanong ko pa nga, ano yung magiging pangalan ng inyong magiging anak? Nung una, hindi po sila makasagot. At doon ko po sinabi, yan yung dahilan. Bakit hindi pa kayo nagkakaroon ng anak? Dahil hindi nyo pa pinaniniwalaan na makakatanggap kayo ng anak, sanggol at sumpling galing sa Diyos. Right there and there po, nagbigay po sila ng pangalan. Ang mabuting balita, buntis na po yung babae. Malapit na po manganak. Hindi po sa akin yun, ha? Baka akala nyo sa akin yun. Pero paano nagkaroon ng milagro? Dahil pinaniwalaan nila. Pag nagdarasal po kayo, paniwalaan nyo, magtiwala kayo na tinanggap yun na. Yun po yung napakahalaga na kailangan nating gawin. But when you pray, believe that you have already received what you prayed for. Tandaan niyo po ito. Ang pagdarasal ay parang pag-order sa restaurant. Di ba pag pumunta po kayo doon sa kainan, kukunin mo yung menu, pag nakita mo yung gusto mo, sasabihin mo doon sa waiter. Pag sinabi mo na yung gusto mo, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang maghintay. Naniniwala ka na, pagkatapos mong sinabi, lulutuin, lalabas sa kusina, tatanggapin mo yung iyong in-order. Meron po ba na pag nag-order, ilang saglit, magdududa na, hindi naman darating yung in-order ko? Tara na, aalis. Kung nagbayad ka na, bakit sa atin, siguradong sigurado tayo na pag may binili tayo, ito'y darating. Bakit pagdating sa Diyos, pag sinabi natin sa Kanya, meron pa rin tayong pagdududa? Dahil ba hindi mo siya nakikita? Sana hindi po maging hadlang yan sa ating paniniwala. Hindi naman ibig sabihin pag nakikita mo, totoo na. Dahil minsan, alam naman natin, merong mga bagay na nakikita mo na hindi naman talaga totoo. Halimbawa na lang po, ako na lang nakikita niyo ako dyan sa inyong screen. Napakarami pong tao pag nakikita na akong personal, ano sinasabi? Father, sa personal po pala, ang payat niyo. Bakit po sa TV ang taba-taba niyo po? Yung iba sabi nila, Father, paumanhin po ha, pasensya na po. Bakit po pag sa TV nakikita namin kayo, ang tanda-tanda ng itsura nyo? Sa totoo pala, sa personal, napakabata nyo lang po pala. Yung pinakagusto ko po naririnig, yung mga iba sinasabi, Father, mas gwapo pala kayo sa personal. Yun po, tama yun. Parang ang pangit-pangit ko po yata sa TV, hindi po ba? Pero yan yung ibig ko sabihin. Hindi naman lahat ng iyong nakikita ay totoo. Kaya hindi ibig sabihin, hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos, hindi na totoo na meron siyang ginagawa. Minsan nga yung hindi mo nakikita, yun yung totoo. Nakikita niyo po ba ang kuryente? Hindi. Ang nakikita po natin yung liwanag. Di po ba? Pero bakit alam mo merong kuryente? Kasi nakikita mo yung epekto at nararamdaman mo. Ganyan din po pagdating sa grasya ng Diyos. Hindi man natin nakikita, pero nararamdaman natin. We need to believe in order to receive. Because God will answer your prayers not because of what you want. God will give you not what you want. God will give you based on your belief. Napakahalaga po na tandaan niyo yon. Ang mga natatanggap natin ay hindi ang mga bagay na gusto natin. Ang mga natatanggap natin ay yung mga bagay na pinaniniwalaan natin. Tandaan niyo po, ang isip na ito ay parang magnet. Dumarating sa iyo kung ano ang iyong iniisip. Your thought is like a magnet. You attract what you think. You get what you believe. Isang halimbawa na lang po dito. Napakarami po na nagme-message sa akin. Nagpapatulong, nagpapa-counseling. Sabi po nung isa, Father, bakit ganyan ng Diyos? Napakasama niya. Napakarami kong kamalasan sa buhay. Sunod-sunod yung mga problema. Hirap na po ako. Bakit ganyan naman ang Diyos? Tingnan niyo po kung ano yung nararanasan niya.
nahihirapan siya. Di po ba? Sunod-sunod daw na problema. Sa tingin niyo po, bakit? Ito ay dahil dun sa kanyang paniniwala na ang Diyos ay masama. Pero kung papalitan niya yung kanyang paniniwala, imbis na sasabihin niya na masama ang Panginoon, unfair ang Panginoon, nagpaparusa ang Diyos, bakit hindi niya sabihin na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos? Yung pong isa, sabi niya, Father, ang hirap ng buhay. Father, napakabigat ng buhay. Kaya nga po ako, Father, yung aking eye bags, lubog na. Nangangayayat na po ako, nalalagas na yung aking buhok. Bakit po sa tingin niyo, nahihirapan din itong taong ito? Dahil doon sa kanyang paniniwala, ano ang buhay? Unfair daw ang buhay. Masama daw ang buhay. Mga kapatid, ano man ang iyong iniisip, suriin niyo po. Diyan nag-uumpisa ang iyong tatanggapin sa iyong panalangin. Walang kwenta yung dasal ka na ng dasal, nagsasalita ka na nagsasalita, simba ka ng simba, rosaryo ka ng rosaryo. Kung iba naman yung nasa isip mo, kung iba naman yung nasa puso mo. Palitan natin ang ating mga paniniwala. Sa misang ito, sabihin natin at paniwalaan that God is good, God is loving, and I will receive something good from the Lord. Ulitin niyo po yon. Mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, at makakatanggap ako ng mabuti galing sa Panginoon. Believe, my dear friends, that God wants to answer your prayers. But God cannot answer your prayers. God cannot give you what is good if you believe that something bad is happening in your life. Amen? Kaya po, magdasal na po tayo ng magdasal. Alam ko po, napakarami po sa inyo ang may paniniwala na pagkatapos po ng 9 days, pag nakumpleto po yung 9 days na simbang gabi, makakakuha daw po at makakatanggap ng isang wish. Di po ba? Totoo po ba yon? Depende po kung pinaniniwalaan nyo yon. Makakatanggap ka ng mabuti kung maniniwala ka sa isang mabuting Diyos at sa isang mabuting Diyos na nagkakaloob ng biyaya. Kaya sa unang araw po ng ating simbang gabi, yan yung ating ipagdasal, na walang sawang magdasal, at kung ano man ang ating pinagdarasal, paniwalaan natin na ipagkakaloob ng Diyos ito. Kung man mayroong masama dyan sa iyong kaisipan, masama dyan sa iyong puso, hilingin natin. Tulungan tayo ng Diyos na alisin, linisin, palitan ng mabuting paniniwala. Because remember, you can only receive what you believe. In Jesus' name, Amen. Sa pagsisimula na simbang gabi, idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon ng may pusong puspos ng pag-asa at pagtitiwala. Ating isasagot at itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway matugunan niya ang panawagan ng Panginoon para sa pagbabago, alinsunod sa ilaw ng Ebanghelyo, upang maging inspirasyon sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Lavarias, mga obispo at sa lahat ng mga pari, naway tulad ng mga propeta noong una, maipaalala nila sa atin ang mga tunay na dapat pahalagahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong nasa ibang bansa, naway ipagdiwang nila ang ganitong nobena na kasing taimtim ng kung sila'y narito sa sariling bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, idulog din natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Panginoong Yesus, itulot mo ang simbang gabing ito ay maging panahon ng taimtim na pagbabagong espiritual, naway makapaghanda kami sa pagdiriwang ng iyong kaarawan. Ikaw na nabubuhay at nagahari
magpa kailanman. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mulanin ay iyong pingin. Kailangan kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, buwan ang buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mulanin ay iyong tingin. Kalak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan na Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siya'y mamamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang makasama niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang mga pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon, ihayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa na
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po sa simbang gabi, bibigyan ko po kayo ng assignment. Ang paalaala sa atin sa unang araw ay kung gusto mong makatanggap, kailangan mong magtiwala. For you to receive, you need to believe. Kaya nga po ngayong unang araw ng ating simbang gabi, itong assignment nyo. Sa buong maghapon, ngayon, hanggang bukas, dapat wala kayong ibang iisipin kung hindi puro mabubuti at magaganda. So avoid negative thoughts. Bantayan niyo po ang inyong sarili. Sa buong maghapon hanggang bukas, wala kayo dapat isipin kung hindi mabuti at maganda. Yan po ang inyong assignment ngayong unang araw. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.